Okay, our topic for today is about values. Of course, para pa rin sa ating mga listeners na aabutin ng aking munting vlog or talakayan. Kasi ang values are very essential to the efficiency, integrity, and overall performance ng isang organisasyon. Particularly, yung mga organizations na nai-engage sa profession of arms like security organization, PNP, AFP, and others. But this time, I will be focusing only when are values useful in a organization. Particularly, yung mga organisasyon na nai-involve sa profession of arms like security organization, PNP, AFP, and so on and so forth. So, kailan magiging epektibo, di ba? O efficient ang values sa isang organisasyon? So, batay sa ating sariling pag-aaral at eksperyensya, meron tayong apat na ibabahagi. Number one is when they are clearly understood. Second, when they are shared and prioritized. Fourth, third, when they are practiced at all levels. And the last one is when they are reinforced daily. So, yun yung apat. At isa-isahin natin ipaliwanag. Number one, when they are clearly understood. Yan. In a certain organization, it is very important that all members, di ba, clearly understood o malinaw sa kanila, sa kanilang pag-intindi, di ba, tungkol sa standard ng values sa organisasyon. Kasi hindi pwedeng magkakaiba. Meron dapat yan iisa. Di ba? Values hold the same meaning for all members dapat. Or at least majority in the organization. Purposely to ensure yung alignment of behavior. Importante kasi yun. Yung expectation ng lahat at siyempre yung paggawad nila ng mga desisyon. Tungkol sa mga arawang trabaho na ipagkaloob sa kanila. Napaka-importante yun. Number two, when values are shared and prioritized. Yun. Related dun sa number one. Kailangan bawat isa ay ma-prioritize. Ma-recognize nila yung importance ng values. Diba? They must uphold these values as equally important. Pare-parehas dapat. In order to create a unified and principled workforce. Hindi pwedeng magkakaiba. Otherwise, magkakaroon ng hidwaan. At of course, conflict doon sa implementation. Kaya, dapat iisa ang pag-intindi ng lahat at magiging priority sa bawat miyembro sa pamamagitan ng epektibong supervision ng supervisor or officer. Yan. Number three, they are practiced at all levels. Dapat ang standard values ng isang organization from top to bottom dapat, 'di ba? Ang pag-intindi at implementation. Importante kasi yung execution ng bawat isa. Lalong-lalo na yung mga nasa top or middle management gaya ng mga supervisors, mga managers. And take note that values are not just taught. They are consistently demonstrated in daily operations, especially by supervisors and leaders who siyempre set the standard values. Lalong-lalo na yung gumawa, nag-set ng values na yan na dapat sundin. Kailangan sila yung manguna sa pagsunod at pag-implement. Number 4, when they are reinforced daily. Napaka-importante din to.
No, values are always remembered and applied consistently, not just like during training, 'di ba? Training sessions, briefing, 'di ba? Guard mounting kung sa security, no? But dapat in daily application, no, sa trabaho, as of course as guiding principles, no, in every task, interaction, and decision, di ba, while doing their respective duties and tasks, no, importante yun. Kaya dapat ito magiging cycle, di ba, ang observance ng values dapat sikulo yan, di ba? Walang kamatayan, unending, kasi napakahalaga ito. So, regarding this topic, no, it is a must that all members in the organization are guided by core principles that shape how they interact with others, di ba? Kailangan yun, napaka-importante yun. At napaka-importante din dito na lahat ng baguhan, di ba, will be informed or briefed properly. Di ba? Kasi very crucial yung alignment dito, di ba, ng bawat membro para alam nga nila lahat, no, kung ano yung kanilang susundin. Kasi batayan nga ito, di ba, sa pagsagawa ng trabaho sa loob ng organization para maayos at mahusay, kailangan meron standard na values na susundin. Kasi ito nga yung fundamentals or foundation. Kaya napaka-importante ito na malaman ng bawat tropa. So, anyway, hopefully, meron kayong natutunan, no, na konting kaalaman dito pa rin sa ating tinalakay. And next time I will be going to discuss another topic para kahit paano naman meron tayong ma-share sa ating mga tropa na dagdag kaalaman. So hanggang sa muli, isang mapagpalang araw.